21 tao ang namatay matapos tamaan ng matinding panahon. Ang MGA tumatakbo sa 100 kilometrong ultramarathon sa Hilaga Gitnang China noong Sabado. Dumating ang MGA tumatakbo sa starting line sa ilalim ng maaraw na kalangitan, hindi alam ang trahedyang mangyayari. Habang sinimula ng ilang atleta ng Tsina ang matinding 100 kilometrong karera, determinado silang subukan ang limit ng kanilang katawan. Ngunit makalipas ang ilang oras, ang bughaw na kalangitan ay naging itim at malalakas na hangin ang humampas. Na-stranded sa dalisdis, nakipaglaban ang nalilitong kalahok para mabuhay sa bangungot ng hypothermia. Sa Besteng Bajiwara Selection, ang dating magandang Yellow River Stone Forest ay naging lugar ng pinakamatinding trahedya sa sports at Tsina. May MGA gawa ng pambihirang tapang na lumitaw sa gitna ng kaguluhan, ngunit wala nang nakapigil sa pagkawala ng 21 buhay noong araw na iyon. Ano ang nagkamali sa Gansu Ultramarathon at ano ang nangyari sa huling minuto ng MGA biktima nito? Puno ng kasabikan ng panimulang linya ng ultramarathon noong Mayo 22, 2021, 172 atleta ang nagtipon para sa matinding 100 km karera sa liblib na rehiyon ng Hilagang Kanluran ng Tsina. Kahit maulap ang langit, marami sa MGA tumatakbo ay nagsuot ng shorts at t-shirt sabik sa banayad na panahon. Kasama si Liang Jing, 31 kampeon ng ultramarathon ng Tsina. Tinaguriang Liang God ng MGA tagahanga, layunin ni Liang na palawakin PA ang kanyang collection ng panalo sa endurance race. Nasa starting line rin si Wang Ganjun, 42 na nanalo ng gintong medalya sa marathon ng 2,000 at 19 China National Paralympic Games. Kahit may kapansanan sa pandinig, determinado si Huang na subukan ang kanyang kakayahan laban sa pinakamagagaling na long-distance athletes ng bansa. Ang magkakaibang grupo ng MGA Kalahok ay may iisang hangarin na itulak ang kanilang MGA katawan sa sukdulan. Ang 62 milyang trail ay itinakda sa Mijiasan Hill ng Yellow River Stone Forest, isang walang punong karst na lupain sa pagitan ng Talampas sa Timog at Tenga Desert sa Hilaga. Karamihan ng lupain ay alluvial sandstone. Ang panimulang linya sa pangunahing pasukan ay may taas na 1,500, 75 metro, 5,233 talampakan, habang ang tuktok sa ikatlong checkpoint ay 2,200 at 30 metro, 7,300 at 20 talampakan. Ang ikalawa at ikatlong checkpoint, ang pinakamatarik at makitid na bahagi, ay di madaanan ng sasakyan at kailangan ng 1 hanggang 2 oras na lakarin mula sa pinakamalapit na kalsada kahit sa magandang panahon. Ang tagapag-ayos ng kaganapan ay hindi nagtalaga ng anumang staff o aid station sa ikalawa at ikatlong checkpoint. Mas malala PA, ang 2 checkpoint ay halos walang signal ng mobile phone. Noong gabi bago ang karera, dahil maganda ang panahon, inalok ng tagapag-ayos na kolektahin ang gamit ng MGA runner at ilagay sa ika-6 na checkpoint, 62 kilometro para makuha ng MGA runner sa gitna ng karera kinabukasan ng gabi. Sa nakaraang 3 taon, mainit ang karera kaya karamihan ng runner ay nagbigay ng kanilang windbreaker. Kinabukasan, dumating sila na naka-vest at shorts. Habang nasa starting line, nag-alala sila dahil sa maulap at mahangin na panahon. Dapat sana ay nagbabala ang taya ng panahon sa MGA organizer na hindi magiging mainit ang araw di tulad ng MGA nakaraang 3 taon. Noong gabi, bago ang karera, naglabas ang sentrong meteorolohikal ng lungsod ng pinakamababang antas ng babala sa hangin at sinabi na sa susunod na 24 na oras sa Bayain at Jingtai, ang bilis ng hangin ay aabot sa antas 5 hanggang 6 at ang bugso ay antas 7 pataas na may dilaw na alikabok at buhangin. Ang panlalawigang sentrong meteorolohikal sa hindi tiyak na oras noong araw bago ang karera ay naglabas ng mahalagang paalala na nagbabala na mula ika-21 hanggang ika-22 ng Mayo ay inaasahang magkakaroon ng malawakang dilaw na alikabok at buhangin na dala ng hangin, pagbaba ng temperatura at kaunting pag-ulan. Palakas ang koneksyon ng atmosfera tuwing Mayo kaya mag-ingat sa biglaang ulan, yelo, kidlat at malakas na hangin. Habang tumatakbo ang MGA Kalahok papunta sa Talampas bandang alas 9 ng umaga, mataas ang kanilang morale at maganda ang panahon para sa pagtakbo.
Pagkalipas ng ilang oras, ang maaraw na langit ay naging malakas na bagyo na kumitil ng 21 buhay at nag-iwan sa China na naghahanap ng kasagutan. Dumadaan ang unang milya sa sinaunang bangin at nilumot na sandstone na tuktok. Ayon sa maraming mananakbo, ang ganda ng tanawin ay nakatulong para pansamantalang malimutan nila ang hirap ng pag-akyat. Ngunit bandang tanghali biglang naging mapanganib ang paligid. Habang si Liang Jing, 31 anyos na ultramarathon champion mula China, ay nakarating sa 12-mile checkpoint na may taas na 7,300 at 20 talampakan. Bumaba ang temperatura at may malalakas na hangin na nagdala ng nagyayalong ulan, pahilis na tumama sa lantad na gilid ng bundok. Sa maikling panahon, bumagsak ang yelo at nagyayelong ulan sa lugar at may malalakas na hangin ayon kay Jiang Zuken, alkalde ng kalapit na bayan ng Bayain na sinabi sa MGA mamamahayag. Biglang bumaba ang temperatura. Napunit ang manipis na emergency blanket mula sa MGA organizer dahil sa malakas na hangin. Nagmadaling magtago ang MGA runner sa likod ng MGA bato habang sinakop ng bagyo ang bundok. Sumilong si Liang sa kuweba kasama ang tatlo, ngunit hindi siya naligtas bago dumating ang MGA rescuer. Samantala, ipinagpatuloy ng gold medalist na may kapansanan sa pandinig na si Wang Ganjian ang laban kahit sa mahirap na kondisyon. Sabi ng MGA kaibigan, nakita PA nila siya basang-basa at hirap pero nakatayo PA rin. Hindi na siya makakababa ng bundok ng buhay. Habang bumabagyo sa checkpoint 2, may narinig na tawag ng saklolo mula sa malayo. Dahil sa pagkabigong communication, 45 minutong mahalagang oras ang nasayang ng hindi nasagot ang mensahe. 6 na oras ang lumipas bago nalaman ng MGA Emergency Coordinator sa ibaba ang seryosong sitwasyon. Nagdulot ng hypothermia sa MGA ultramarathoner ang matinding kondisyon sa bundok na nangyayari kapag mas mabilis mawala ang init ng katawan kaysa sa kaya nitong likhain, kaya't mapanganib na bumababa ang temperatura ng katawan. Maraming kalahok ang hindi sapat ang suot para sa lagay ng panahon, kulang sa tamang panlaban sa hangin at tubig na kasuotan. Bumaba ang temperatura sa nagyayelong antas at umulan, kaya hindi na napigilan ng MGA kalahok ang pagkawala ng init ng katawan. Dahil sa basang kondisyon, tumaas ang conductivity kaya mas madaling lumabas ang init mula sa katawan. Sa mas mataas na lugar, mas mahirap para sa katawan mag-regulate ng init dahil sa mababang atmospheric pressure. Mas malakas ang epekto ng wind chill sa itaas ng tree line kaya mas mabilis mawala ang init ng katawan. Kapag na-expose sa MGA elementong ito, may ilang pisyolohikal na tugon na nangyayari. Ang MG daluyan ng dugo sa MG dulo ng katawan ay sumisikip upang mapanatili ang temperatura ng katawan. Habang lumalamig ang kalamnan, nababawasan ang coordination at nagsisimula ang panginginig. Maaaring tumaas ng husto ang metabolismo. Samantala, ang malamig na hangin ay nagpapabilis sa paghinga at lalo pang nagpapalamig sa katawan. Habang lumalala ang hypothermia, lumalabas ang matitinding sintomas. Tupay kalitom na pag-isip ay nagpapahirap sa pag-navigate. Ang tibok ng puso at presyon ng dugo ay biglang bumababa. Kapag umabot sa 70 degrees Fahrenheit ang core temperature, nagkakaroon ng amnesia at guni-guni ang biktima dahilan para hindi na siya makaligtas. Bumababa sa 86 na degrees nagiging irritable ang puso at nagkakaroon ng arrhythmia. Kapag ang core temperature ay umabot sa 82 nagdudulot ng cardiac arrest ang ventricular fibrillation. Para sa MGA na stranded na ultramarathoners, naging nakamamatay ang lakas ng hangin, basang kondisyon at mataas na altitude. Sa ganitong sitwasyon, pwedeng magka-hypothermia na nakamamatay sa loob ng 30 minuto. Ang sama ng panahon, kulang na paghahanda at delikadong lupain ay nagdulot ng matinding panganib sa MGA kalahok. Habang tumatakbo sa bagyo, kahit pinakamahusay na atleta ay hindi kayang labanan ang bilis ng paglamig ng katawan tungo sa kamatayan. Nang makita ang pangangailangan ng tulong, lumabas si Shepherd Ju Qiming mula sa kanyang yunggib sa gilid ng bundok. Kahit sa masamang panahon, tinulungan niya ang MGA na ligaw na mananakbo sa niebe at dinala ang 6 sa kanyang silungan. Ang simpleng yungib ang nagligtas sa buhay ng MGA na lilitong atleta. Pero sa mas mataas na bahagi ng dalisdis, dumami ang bilang ng MGA na matay.
nagkalat ang bangkay sa malalayong magagaspang na lupa. Nang dumating ang MGA bombero matapos ang dilim, sa halip na MGA bihasang rescue team, hinarap nila ang isang malungkot na operasyon ng pagkuha ng MGA bangkay. Ang dumating ay isang walang karanasang grupo na mali PA ang suot ayon sa isang hindi nagpakilalang kalahok na nagbigay ng nakakakilabot na salaysay mula sa kanyang sariling karanasan. Dahil sa sobrang lamig at takot, namatay ang MGA atleta sa tabi mismo ng daraanan ng karera, bumagsak sila ilang hakbang lang mula sa posibleng masilungan. 21 kalahok ang namatay sa bundok noong araw na iyon. Sa hanay ng MGA tumatakbo sa Tsina, nagdulot ng matinding dalamhati ang balita ng trahedya dahil sa MGA na walang atleta. Ayon kay Lojing, isa sa MGA na kaligtas, ang trail running ay parang pag-akyat ng bundok. Laging maghanda sa pinakamalala at huwag umasa sa iba. Marami ang nagtatanong kung sapat ang safety precaution, kinakailangang kasuotan, at kung may contingency plan na naitatag. Pagkatapos ng insidente, naglipa na ang MGA paratang kung sino ang dapat managot sa trahedyang karera. May MGA kwento rin ng kabayanihan na lumitaw. Tumimo sa puso ng bansa ang katapangan ni Shepard Yu Kiming. Buong gabi nagtrabaho ang MGA lokal para sagipin ang MGA na hihirapang mananakbo. Dahil sa kanilang malasakit at bilis mag-isip, maraming buhay ang naligtas kahit may emosyonal na sugat ang MGA na kaligtas. Nangako ang gobyerno ng investigasyon at reforma. Suspendido ang lahat ng mapanganib na outdoor na paligsahan sa Tsina hanggang sa mapabuti ang pangangasiwa. Pero ang paghilom ng tiwala matapos ang trahedya ay mangangailangan ng panahon. Sa niyangin si komunidad ng MGA tumatakbo ay maaari lamang magdalamhati sa di kailangang pagkawala ng napakaraming mahuhusay na buhay. Sa MGA Dalisdis ng Yellow River Stone Forest, malamig na hangin PA rin ang humuhuni sa MGA matutulis na bangin, umaalingaw-ngaw ng dalamhati. Malapit sa delikadong ruta, inaalagaan ni Shepard Yu Kiming ang kanyang kawan sa ilalim ng madilim na langit. Sa kabilang bahagi ng bansa, nagluluksa ang MGA pamilya sa biktima ng matinding lamig. Patuloy ang katatagan dito, dala ng kabutihan ng MGA di kilala at alaala ng matatapang na atletang naghangad ng tagumpay hanggang dulo. Salamat sa panonood. Mag-subscribe para sa mas marami pang kwento mula sa Edge.